Kung sa gaming handheld, yung pinakamababa niyan talaga ito. Mga ROG Ally. Dalawang klase kasi ito. Meron Z1, tapos meron Z1 Extreme. Pag sinaksak naman nila sa outlet, hindi sila mag-aalala sa battery, baka masira. Hindi niya kasi Tsaka iba talaga pag ROG Iba yung dating Malakas yung dating. Mabilis siyang kausap dito as in. Hindi kayo mahahassle na kausap si Kuya Yuri. I-explain sa inyo lahat kung ano dapat i-explain. Yun yung kagandahan dito. Tsaka yung ganito, alam nyo ba, dito ako naglalaro like ng Valorant, Crossfire, mga nilalaro ko. Mapapaisip kayo, mag-1 terabyte ba kayo para sa Steam Deck? Or magka-512 kayo para sa Legion Go? Pero yung presyo nila, magkalapit lang talaga. Iba talaga yun, Iba talaga pag naglabas si ROG ng gaming handheld, Talagang pang malakasan Talagang may bubuga. Ayan So, legit na may 3,500. Yes, loaded na ng games yung mga yan. Yung presyo kasi depende yan sa kung magkano lang nabibili. Posibleng mas mababa kasi mababa nila nabili o posibleng mataas dahil mataas silang binili. Ito naman yung pinakabago ng Switch 2 ng Nintendo Switch. Yan, sa mga bagong games, meron na tayo yan. Lumabas na rin dito yung mga NBA 2K26. Pwede na rito. Pwede dito? Pwede rito. Big Game Shop. Yo, what's up sa inyo mga pangs? Kumusta kayo? Sa maganda po siyang araw na naman na pagsasamahan natin ngayon. Bagong araw, panibagong video. And today is gagawa tayo dito mga pangs sa may Big Game Shop ng mga gaming handheld or gaming console. At kung ano yung mga pwede natin pakita mga pangs, gusto ko rin kasi na gumagawa-gawa ng mga ganitong update para sa ganun may mga idea kayo or sa mga interesadong bumili or sa mga naghahanap ng mga ganitong gaming handheld. Okay? Isa rin kasi itong Big Game Shop sa mga ginagawa natin, lalo na pag mga gaming console. And isa rin talaga to. Isa to sa mga trusted natin na bilihan ng gaming handheld. At okay mga tao dito na pwede nyo pagbilan or pwede mag-assist sa inyo. So sa video na to, pakita ko sa inyo mga pangs. Pero siyempre bago lahat, mag-like and subscribe na muna kayo. And siyempre like mo tong video na to kung nagustuhan mo. Ano yan kaya? Lalaro ka? Big Game Shop. Si Kuya Yuri Jake Cyrus. Uy! Pyramid! So dito nga tayo bumili mga pangs ng yung ganitong Pandora. Grabe no. So nakita nyo naman siguro yung ginawa natin ng video sa bahay. Dito natin binili yon sa may. Pero dun sa third floor tayo. Nintendo Switch 2. Available yung brand new. Tapos may nakita ako dito. So dito naman mga pangs is ito. Tulad nito. Nag-i-install ng games. Ayan. Nag-i-install ng games. Ganun din dito. Ito naman Legion Go. Ito rin tayo bumili ng Legion Go. Ang binabala ko naman sana next time ito. Ito kasi yung pinakamura gaming handheld na Windows. Yan From Cavite, bumili ng Switch 2. Naglalaro ko ba yung NBA dyan? Kaya to, no? Kaya yan. Tubo ko 26? Kaya. Tsaka ang laki ng screen, no? Kung OLED, parang ganito lang yun. Oo. Ito mga pangso. Sa mga kilalang nagbibenta na ito sa mga mall, mas mahal pa daw to. Kaya napapunta sila dito kasi mas mura nga. Grabe naman. Mas mababa yung presyo nito guys Binili lang to ng halagang 27 pero nagtanong yung bumili nito sa, di ko na sasabihin, 32 pa daw. So siyempre nakatipid sila dito ng 5K. Not bad para dun sa nakatipid nila. Yan dito tayo kay Yuri si Jake Cyrus ang kumanta ng Pyramid. Okay. Andito nga tayo mga pa sa may Big Game Shop dito sa may Tianggian, dito sa may second floor. So dalawa kasi yung shop nila, may permanent shop sila at meron silang Tianggian dito, located sa stall number na 04. Every month dito nagpapalit-palit or nag-iiba-iba ng stall. Kaya mas maganda message muna kayo sa kanilang FB page na Big Game Shop. Para sa ganun, ma-assist po nila kayo doon din bago kayo pumunta rito. So hanapin nyo na lang din yung kanilang nakalagay Big Game Shop. Kitang-kita na rin naman yan. Gusto ko nga palang i-shoutout etong si James Dilina. So, shoutout po sa'yo. So, mapakita natin dito sa inyo mga pangs is yung mga gaming handheld niya. So, bakit gaming handheld lang ginagawa natin dito? Dahil meron nga pala silang shop na permanent shop doon sa may third floor shop bill. Nandun talaga naka-prepare yung mga like yung mga PS4 or PS5. Dito mostly is mga gaming handheld. Pero nag-ibenta rin naman sila din ng PS4 or PS5. So, ano ba yung gusto mo i-prepare na gusto mong ipakita sa kanila? Mababa yung presyo. Ano ba yung gaming handheld na pwede nilang pagpili
pagpilian. Kung sa gaming handheld, yung pinakamababa niyan talaga ito. Mga ROG Ally. Dalawang klase kasi ito. Meron Z1, tapos meron Z1 Extreme. So kapag ito, mga Windows handheld na to, so PC na rin siya. Kagandahan nito, syempre, compact lang siya. Yung iba kasi ginagawa na ng laptop to eh. Kahit ako, yan ang ginagamit ko. Ito na lang. Kasi mas magaan. Kasyang-kasya kahit sa bag lang. Kasi mabigat kasi mga laptop daw. Pag maglalaro ka, hindi mo na kailangan na naka-plug. Kasi sa laptop, pagka naglaro ka, kailangan naka-plug para yung performance na Yung resolution niya. talaga, yung talaga, mamaximize mo yung GPU niya. Okay. Ka Saksak. nakasaksak sa outlet, talagang yung performance ng GPU, mamaximize mo. Pag sinaksak naman nila sa outlet, hindi sila mag-aalala sa battery, baka masira. Hindi na kasi may mga battery optimized na itong mga to. Ituro ko na sa inyo paano yung pag-enable nito. Pero yun na nga, kahit na naka-charge siya, pwede kayo maglaro. Yes. One to sawa na kayo maglaro nun. Tsaka pwede nyo i-connect sa PC monitor. PC monitor. Pagka meron kayong docking station yung tawag doon. Sa Docking PC station. monitor, pwede nyo na yung kabitan na mouse and keyboard. Tagang PC talaga siya. ang kainano kasi nila dyan, baka uminit. Sa init, hindi siya iinit talaga. Normal na init lang talaga siya kasi lalo na kapag nag-gaming ka talaga. Pag AAA yung games mo, talagang iinit siya. Normal talaga yan. Siguro pag hindi normal, kapag may magpa-pop up na message niya na umiinit na, this system's too hot. Pag may ginabas na yun talaga umiinit na talaga. Tsaka may ginawa ka na kasing mali doon. Okay. Pagka ganun. Marami ng dumi sa loob. Okay. So, o kaya yung fan niya bumigay na. O kaya yung natuyo na yung thermal paste. Wala namang overheat pa ako na-encounter talaga. So kasi parang mapapansin mo talaga, sobrang sakto lang sa kamay, Yes. magaan, at parang compact na compact talaga. Kahit sa mo talaga siya dalhin, no? Ano ba yung games na talagang I-set up nyo lang yung sa graphics. Kapag medyo lagi siya, i-set nyo lang sa low yung yung graphics. Hindi naman natin kailangan ni ultra o high yung nito, yung settings nito. Yes. Kasi malit lang naman yung niya yung screen niya. Tsaka di mo mahalata naman sa screen nito kung naka-high ka or naka-low. Hindi mo masyado makahalata yun. I-set mo siya sa performance kapag naglalaro ka. Tsaka iba talaga pag rogue eh. Iba yung dating eh. Malakas yung dating. Diba? Tsaka malapit dito, mababa lang yung presyo nito. Pero bago natin banggitin yung presyo nito, kuya, ano yung kasing presyo nito or yung kasing tapat nito sa presyo na gaming handheld din? Steam Deck na. Bago natin banggitin yung presyo, para mayroon kayong comparison or ano ba yung pwede yung pagpilian. Yes, Ano naman yung Steam Deck na yan? Ito yung model na LCD. Para malaman nyo, kung halimbawa, bibili kayo, malaman yung LCD unit, kulay gray yung dito sa likod ng analog niya. Kulay black yung power button niya. Pag LCD type pa. So, hindi na nila kayo maloloko pag ganyan. Kaya syempre yung screen, titingnan nyo rin. Kumbaga yung screen kasi nito, 60 Hz. Yes, yung refresh rate niya, 60 Hz. AMD rin naman yung GPU niya, tapos 60 Hz siya. LCD yung screen niya, tapos 1080p. Tapos yung battery niya gano'ng Yung battery niya, dito, parang Ilang 1 and a half, mga ganyan, mga 1 and a 1 and a half din naman. Depende rin naman sila laro nyo pag AAA, yun nga. Minsan, isang oras, isa't kalahati. Pero kapag yung mga tamang, mga mabababa lang specs ng games na nilalaro nyo, matagal din siya. Tsaka so, ito kasi yung gaming handheld. User-friendly siya, so hindi siya maraming cheche-boreche na dapat galawin para ma-play mo na. Hindi tulad sa pag PC talaga, o sa mga ROG Ally, sa mga Windows handheld. Siyempre, marami nagpa-pop up na update dyan, madami nagpa-pop up ng apps, tapos lalo na yung antivirus, makulit yan. Yes. Ganon. Dito kasi walang ganyan. Hindi na-virusan to. ROG Ally naman, ang refresh rate nito nasa 120 Hz. Yun, ito yung advantage siya lang. Yes, yun nga sa processor niya, may Z1, may Z1 Extreme naman. Siyempre, mas mataas yung Ano yung available storage sa ROG Ally? Dito, 512, meron din tayong 2 terabyte, may 1 Terabyte. terabyte din tayo na. Pinakamababa pala nito, 5 terabyte? 512? 512 talaga, ang standard niya talaga. Mas okay din pala bilhin to kasi nga mataas yung storage agad. Dito sa Steam Deck, ano yung pinakamababang storage? Pinakamababa niya sa LCD 64 gig. Sumunod Next. nun 256, 512 sa LCD. Yun talaga yung default niya, tatlong klase yun. 64, 256, 512. Magkakaiba na lang talaga kung ano talaga yung perspective ba nila tawag ba Yes, sa ganun? Kung ano talagang gusto nila, gusto ba nila maramihang games, siyempre, yung malaking storage talagang kunin nyo. Meron din naman kaming mga 1 terabyte, 2 terabyte na mga ganitong unit. Upgradable pa rin naman kung kaya nyong baguhin yung memory internal niya. Pwede micro SD na lang gamitin nila. Depende sa gusto nyo. Gusto nyo Yes. ba Windows or gusto nyo lang talaga more on games? Dito naman ang OS naman ito, Linux. 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 So yung Linux kasi wala namang masyadong update na. So luma na rin kasi. So dito na kinuha yan ng Steam. So Linux. dito magkakatalo yung presyo ng 512 nito sa presyo niyan. Magkano yung presyo ng Steam Deck? Sa 512. Oo. Sa 512, 23,000.
Di ba? Ang baba na 5. Ah, 512 na yun, ha? 512 na yun. Tapos yun, syempre, may mga games na yun. Ready to play na yun kapag kukunin nyo sa amin. Tapos pagpunta nyo rito, pwede natin, yung mga nakalagay na games na dito, pwede natin palitan. May listahan naman kami ng games, mga bagong games na dito sa amin. Tsaka maganda dito, once na nagpalagay ka ng games or once na meron ka na nagustuhan sa kanila or dito sa video natin, pwede agad kayo mag-message sa kanila tapos i-request yung mga games na gusto nyo na Yes. ipapalagay nyo sa mismo unit na binili nyo. Para sa ganun, pagpunta nyo dito, installed na lahat, tapos, Pick diba? up na lang, ganun na lang, pwede. Ayan, may mga din to, 1 terabyte to, so ito na yung mga games niya. Dami. Saka nga pala sa 1 terabyte, automatic yun, nilalagyan ko na ng retro games yun. Nice So dito naman kay Yuri, huwag kayong mag-alala. Mabilis siyang kausap dito as in. Hindi kayo ma-hassle na kausap si kay Yuri. I-explain sa inyo lahat kung ano dapat i-explain. Yun yung kagandahan dito. Based naman sa presyo nito, magkano? Dito naman sa 512, sa say 1, pwede namin bigyan ng 25,000. Pero kung pataasan ng specs, mas mataas pa rin talaga ang ROG. Mas mataas pa rin Mas yung mataas pa presyo. yung specs talaga niyan. So, magbabase na lang talaga kayo mga pasi. Pili kayo sa dalawa. ROG Ally ka ba? Or Steam Deck LCD? 512 sila parehas. Kasi, yung presyo nito is hindi naman talaga totally nagkakalayo. Pero depende na lang sa gusto nyo. Ganun kasi yung pinapakita ko ngayon sa video na to. Hindi magkalayo yung presyo. Para sa ganun, meron kayong pagpipilian sa dalawa. Yeah. Para kung ano yung kasya sa budget nyo, kung ano yung kasya sa pinag-ipunan nyo. Pero pinakamababa nito, magkano yung pinakamababang presyo nito? Ito, yung ang wala na kaming 64 gig, sa 256 gig namin yan, pwede namin hanggang 19,000. See? 256 gig yun. Sino makakabili ka ng Steam Deck dito na mababa sa 20,000 pesos? Ganun kamura na lang ngayon. Panalo, no? Oo. Panalo talaga. Pero yung 1 terabyte neto na sa magkano? Mag-a-add lang naman sila ng mga 9,000, ay 4,000. 4,000 sa 25, tama ba? Magiging 29, 1 terabyte. Yung nice one, no? Galing, no? Dito naman tayo sa isa na Steam Deck. Wala pa bang nilalabas sa bagong Steam Deck ngayon, kuya? Sa handheld, wala pa. Pero meron na doon sabi ilalabas na yung Steam machine ba? Ayaw ko kasi kinoconnect na sa ano. So, ito naman yung Steam Deck na OLED. So, wala naman talaga siya totally pinagbago, pero dun nga lang sa may power button niya. Kulay orange na siya. Ayan, no? Kulay orange. Tapos, yung kanyang analog. Ito. Kulay black na rito. So, Tapos yung makikita nyo yung display niya, mas mas malaki to. Compare mo rito sa LCD nasa baba. So, mas makapal yung bezel ng LCD kaysa sa OLED. Doon mapapansin mo na kung gaano kalaki talaga yung pinag-difference nila sa screen. Tsaka ito kasi is 90 Hz. Ito naman is 60 Hz. 60 Hz. Tsaka syempre sa display talaga maganda. OLED talaga. Kitang-kita, matingkad yung kulay niya eh. Ito, Mas mataas yung contrast ratio niya. Matingkad. Oo. Medyo, parang yung contrast nga bumaba. Oh, medyo mas malabo to. Pero Ayos. Ayan. Maganda. pero kung di mo pa nakita tong OLED, tapos ito pa na nakita mo, sasabihin mo maganda na yung ano nito eh, yung display nito eh. Yes. Oh, para sa akin wala din naman silang ano. Mas magaan to and mas matibay ang battery nito, mas matagal makulat. malobat. Mas matagal malobat. Steam Deck na LCD, 1 to 2, 1.5 hours. So, posible dito, 2 Diba, and 2 a and a half. half to. Mga ganun mga. Pero depende sa games yun Mas depende mabilis talaga. kasing malobat kapag yung mga triple games. AAA games talaga. AAA games. Ganyan talaga. 12 unahin ko sa 512 kasi 32,000 sa amin ngayon. Okay. Kasi yung 1 terabyte, 36 to 37,000. Depende yan. Tapos, yung ano naman, tong Legion Go, Okay. ayun, makukuha nyo hanggang 38,000 yan. Okay. Sa Legion Go. Magkalapit siya ng presyo. Pero itong Legion Go, mas mataas ang specs ito. Pero mas mababa ang storage niya. Ayan. 512 gig. So, ganito nga pala yung binili natin dito mga pang sa Beck Game Shop. Dito naman tayo sa Legion Go kaya. Lenovo Legion Go. Sa Legion Go kaya, Siyempre, yung processor nito, parehas sila ng na Z1 Extreme. Tapos 500 gig, tapos yung 16 gig yung RAM. 144 Hz to. 144 Tama. Hz. Tapos yung resolution niya, 2K resolution. Yes, ganyan kalupit yan. Man. Yes, yung details naman niya, kung pag-uusapan mo naman yung 2K resolution, ibig sabihin yung details niya mas maganda talaga. Mas pino, kumbaga. Kumbaga sa lahat ng handheld, ito pala yung talagang malakas pagdating sa resolution. Yes, ito pa lang naman sa handheld talaga. Diba? Tapos mas tsaka yung pinakamalaki. Ang pagkakalam ko, ito pa yung pinakamalaki talaga ng screen. Oo, ito pa rin talaga sobrang laki. Kumbaga 8.8 something na 8.8. Diba? 8.8 Yung screen. yung ano niya, screen niya. Natatanggal din yung controller niya para sa Nintendo Switch.
Ganda no? Solid din Oo. Tsaka yung ito kasi, ano ito eh. Yun nga, kung sanay ka sa Windows talaga, ito talaga para sa'yo. Kung gusto mag-edit talaga, Microsoft Office yan. Tsaka yung ganito, alam nyo ba, dito ako naglalaro like ng Valorant, Crossfire, yung mga nilalaro ko. Pag gusto ko lang talagang chill lang, kailangan may monitor ako na wireless, may keyboard akong wireless, yun lang, perfect na yun. Oo. Kahit saan ako maglaro nun. Tapos ang malupit pa dito, nakakapag-edit din ako dito mga pangs. Lahat na nagagawa, tapos nakasaksak lang yun, hindi ako nag-aalala na isaksak yung ganito dahil meron nga siyang Optimize, hindi lang naman makikita sa Legion Space mo lang siya makikita yung optimize niya. So dito ka sa Legion Space to, pipindutin nyo lang to. Tapos punta ka lang sa settings, tapos general. Ayun na, makikita mo na yung yung ito, optimize battery charging. Yung on mo lang yan. Pagka on mo yan, yun, matik. So hindi siya magsasagad ng 100. Ito kasi ang pinakasagad nito, 80%. 80%. So hindi na siya magtutuloy pagka naka-charge. Sa lahat ba ng mga ganitong Windows, parehas lang ba sila? Iba-iba kasi yung nila eh. Yung ito kasi Legion Space. Okay. Sa naman, sa ROG Ally, Armory Crate. So iba rin yung niya, yung settings niya. Pero may battery optimized din yan. Kahit yung Steam Deck, meron din yan. Okay. Lahat silang na-handle, meron na. Mapapaisip kayo, mag-1 terabyte ba kayo para sa Steam Deck or mag-512 kayo para sa Legion Go? Pero yung presyo nila, magkalapit lang talaga. Alas magkalapit lang. Ito kasi pwede na bigyan ng 36,000 yung 1 terabyte. O diba? Dito is 37, pinakamababa. 37,512. Pero meron pa nga tong, depende mamaya pag comparison natin yung mga presyo na meron kayo or nagbabalak ba kayo. Lalo especially nanonood sa atin yan ng mga seaman, diba? So syempre dadalhin na sa barko, walang internet sa barko. So ayan, ito na. Offline games lang lahat to. Diba? Offline games. Mas maganda pagpunta nyo rito, may na kayo. Kung sa Steam Deck may sarili na kayong Steam account. Yun. Para itatransfer na namin yung games kagad sa inyo. Lalo na kapag malalayong lugar kayo. Syempre kasi ngayon, ang nakalagay na account namin is yung account dito, yung account namin. So mas maganda, may account na kayo para itatransfer na namin yung games do sa account ninyo. Para kung sakaling ma-sign out ninyo, hindi kayo mamumroblema mag-sign in ulit. So maganda pala, tulad ako, mayroon akong Steam account, so pwede nyo i-transfer sa Steam account ko na. This is Steam account, pero sa unit mismo, kasi crack games yan. I-set up ko lang siya para, kasi kapag halimbawa na sign out yung account namin dito sa Steam Deck, ang magiging hassle sa inyo, kailangan nyo pang pumunta rito. Okay. Para ilalagin ulit. Kasi iba nasa ibang lugar kumbaga nasa ibang bansa. So hindi natin malalagin yung account na namin doon. So mas maganda may sarili kayong Steam account na agad. Napakadali na naman gumawa ng Steam account. Napakadali lang. Madali lang. Basic lang yan para sa inyo. Sign in na agad natin dito. Para pag nag-sign out, kayo nang bahala mag-sign in doon. Kung interesado kayo mapas sa Legion Go, parehas tayo. Ito talaga mapas. Para sa akin lang naman kasi nga, based sa experience ko, abangan nyo yung review natin dito kasi talagang ginamit ko talaga siya ng pangmatagalan bago ko siya nire-review talaga ng maigi. Next naman natin, pagdating naman sa malakasan din talaga, is eto. Meron ka ditong ROG Ally X naman. Ito yung after ng Z1 Extreme, yung white. Ito na yung black. Kung i-base natin, kuya, ano ba dito pinagkaiba nila dalawa sa base sa kanyang physical? Sa piece, yung pinaliit na yung yung button niya din sa likod. So, hindi na siya aksidente na napipindot. Kung makikita ninyo, magkaiba na sila ng pindutan. Tapos ito, 16 gig yung RAM ng itong Z1 Extreme na yung white. Okay. Dito sa black, 24 gig RAM na to. So, mas malaki na pala to. Mas malaki RAM nito talaga, oo. Mas solid At saka kasi pala to. sa naman pagdating dito sa may Z1 kasi, aminado naman yung Asus na may faulty talaga ang ganito. Baka kasi magtaka kayo, yung SD card port niya. Bakit anong meron sa Ang nangyayari dito, nasusunog daw. So, umiinit daw siya kasi malapit siya masyado dito sa may sa blower niya, sa fan niya. So, dito kasi yung lumalabas yung init. Pares ba sila? Dito hindi na. Siyempre, inayos niya na. Nice. Pati nga Inayos ako ng na yung Asus Asus yan. Ayo nga. Hindi na, dito na siya. So, hindi na naapektuhan. So, ito so kung mapapansin mo sa kanyang physical, halos pares na naman sila ng mga ROG Ally. Diba? So, medyo parang pansin ko medyo bumigat siya. Medyo bumigat siya kasi mas pinaganda na rin yung cooling system nito. Mas maganda yung cooling system. Tsaka mas medyo... Titingnan nyo kasi mas makapal na siya compare dito sa C1 lang. Kaya nga tinayo, pag ano mo kaya, makapal na talaga siya. Iba talaga yun, iba talaga pag naglabas si ROG ng gaming handheld, Yes. Talagang pang malakasan Talagang may bubuga. Angas Ganito pala yung tsura talaga ng gaming, ROG Ally X. No? Dito wala ka ng takot na maglagay ng micro SD card. Pero kung gusto mo naman i-upgrade yung internal, pwede rin naman pa rin to. Okay. So mas matibay na rin ang battery nito. Mas matagal na rin to malobat. Mas matagal malobat. Ito.
Yan. 120 Hz pa rin naman yung ano niya, yung refresh rate. Parehas Yes. pa rin sila nito, 120 Yes, Hz. pero kung napansin ko, mas smooth siya ngayon dito. Pero yung Ito. kanyang yung kanyang Ah, bezel, Parehas lang, alam mo, parehas parehas lang. lang. So kung nga pala, sa ganito, ano yung pinakamababang gig nito? 1 terabyte talaga default nito. Ah, 1 Pag lahat terabyte. ng ganito, pag bibili kayo, mapabrand nyo man niya, 1 terabyte talaga siya. So pag ganito sa ganito, magkano yung presyo ng 1 terabyte? Dito, 45,000. 45. Yes, Ganyan 45,000. talaga presyuhan mapas. Pero depende nga pala yan. Yung presyo kasi depende yan sa kung magkano lang nabibili. Posibleng mas mababa kasi mababa nila nabili. O posibleng mataas dahil mataas silang binili. Okay, ganun kasi. Hindi naman tayo nag-i-stick talaga sa ganung presyo. Pag mababa, mababa. Negotiable naman lahat. Kung kaya naman namin ibigay, bibigay naman namin. So next natin dito, ito naman talaga isa sa mga talaga naman. Ngayon lang ulit ako nakakita nito, personal. Ito naman yung pinakabago ng Switch 2 ng Nintendo Switch. Look at this, man. Pinalaki Ang laki na talaga. ng screen niya eh. Kaya, Oh? compare natin dito sa Steam Deck niya, mas malaki pa rin naman Grabe, yung Switch 2. Kung screen yung palabanan, Pero ito, 60 Hz na to. 60 Na, Hz? smooth na yung gameplay na ito. Kahit sabihin mong hindi siya OLED, pero parang OLED na rin siya. 60 Hz siya. 60 pero Hz na to, Hindi siya oh. OLED. Pero based naman sa kanyang sa kanyang screen nga, malaki. Malaki na Diba? ito. Yung pag tinanggal mo yung iaangat mo, ito kasi magnetized na siya. Yung controller niya, i-click mo lang yan dito, pinutin mo lang, matanggal na siya. Tapos hindi ka na yung problema, igagano mo pa. So, ididikit mo lang ganyan, kusa na siyang kakapit ng controller niya. Pag ginawakan mo nga siya, pag naglaro ka nga mapangs, pag naglaro ka nga dito, ang sarap niyang hawakan Oo. kasi nga Nipis napaka-slim. Ang slim niya lang talaga, fit na fit siya kahit sino gumamit, mapabata or matanda. So sa mga ganito, nag-iisa lang tumapang sa pwedeng paunahan kayo dito Sa second hand, nag-iisa lang to. Magkano mo siya binibenta? Ito hanggang 21,000 pwede kayo benta. 21,000. Slight use to. Complete pa. Complete package pa, complete box. Yes, oo. Pero siyempre, katulad kanina may bumili nga dito ng brand new, may brand new din sila dito. So sa brand new nyo, magkano yung difference sa slight use nyo? 6,000 ang difference nila. Not bad. Kasi bumili nga dito kaya Yuri, 32 daw sa mall. Tama. Nakamura 32 siya talaga. dito sa'yo. Yes. So magkano yung presyo niyan? 27,000. Diba? May digital games na siya na Mario Kart World yung pinaka-latest. Nice. Next naman natin. So next naman natin kay Yuri is itong mga Nintendo mo dito. Okay, so mga Nintendo mo, anong version yan? Ito naman yung version 2. Bakit nga? Wait lang, version 2 to. Yung inaiba lang yung Joy-Con niya. Pero version 2 to. Version 2 ito. Ito version 2 din. Ito yung Version OLED 2 din. natin. Ay, yung OLED nga pala. So, ito Ito yung yung OLED. OLED at ito yung version 2. Yes. So, kung itatapat natin kasi ito sa bago or sa latest, medyo kahit pa paano. Makikita mo talaga yung yung difference na sa screen. Maliit yung screen ito kasi makapal yung bezel niya. Ito naman natin makikita mo sa OLED talaga. Malipis lang yung bezel niya so mas malaki na yung screen ng OLED. Sa mga ganito kaya, sa OLED is halos lahat pwedeng laro kahit dito. Yung mga Yes, pwede. Pwede. yung mga games nito at games ng OLED tsaka ng version 2 pwedeng gamitin. Pwedeng gamitin dito. Yung mga Switch 1 games pwede rito. So, halos ano ba yung specs nito? Especially ito, OLED to. Siyempre, iba na yung niya. Yung... Mas matingkad. Mas matingkad, Mas matingkad. Siyempre, mas malaki pa rin. Malaki talaga yung screen ito. Laki ng difference nila. Yung Joy-Con niya ngayon, hindi na pwede dito. Di ganyan, ayan siya. Pataas, paangat yung kabit. Tapos pipindutin mo to. Ito kasi parang May parehas lock na siya. sila natitanggal na. Ito naman, kung sa version 2, version 1 sa OLED, pare-parehas lang naman sila ng Joy-Con yan. Hindi naman sila magkakaiba. Pero sa mga ganito kasi anong available dito sa OLED na gig? Depende sa inyo, meron naman 256, meron dito talaga sa internal niya, sa OLED 64 gig. Okay. Sa version 1, version 2 sa OLED, ito naman 32 gig naman ang 32 internal nito. gig, Pero okay. expandable na siya kung gagamitan mo na micro SD. Micro SD. Pero itong mga to, pag kasi pwede siya yung tinatawag, yung sa mga gusto nga pala magpa-modified Yes. na may mga Nintendo Switch na games. Kung gusto nyo ng Nintendo Switch na games, pwede yan Pwede, dito. pwede. Mapa OLED or mapa version 2. Pwede. At siyempre, pwede rin dito sa Lite. Sa Lite. Ayan. Pero pag usapan mo na doon sa di-modified, magkano yung presyo what? Sa hindi modified sa Switch Lite, 6,000 pwede namin bigay yan. Ayan. Pero yung yung Modified niya to, 9,500. Ayan. 256 gig, tapos choices na ng games ninyo. Ayan. Lagyan na natin. So kung gusto niyo ng maraming games sa Nintendo Switch, yan pwede. Dito nga lang sa Lite, hindi kayo pwede makapaglaro ng interaction games. Okay? Yes,
Yan, sa mga bagong games, meron na tayo niyan. Lumabas na rin dito yung mga NBA 2K26, pwede na rito. Pwede dito? Pwede rito. Uy, NBA 2K26 sa modified Kasi sa Steam Deck, sa Windows na handheld, hindi, wala pa eh. Wala pang crack nun eh. Dito meron na. Nice ah. Yung mga Little Nightmares 3, yan, mga bago yan dito. Super Mario Galaxy, andi dito na. Halos lahat na. Pokemon ZA, pwede mo lalaro dito sa mga modified na Switch. Okay ah, galing ah. Oo. Pero dito sa modified, okay. Magkano yung presyo dito nang hindi modified? Meron Dito, pa ba? meron pa naman 8,000, tapos 12,000 sa modified. Modified. 32 gig yun. 256 gig na rin yan. May Yung micro SD na kasi yan eh. Okay. So dito sa 64 gig na na hindi modified. 64 sa hindi modified, 64 gig yung internal niya, 11,500 galing. Okay, tapos sa Sa modified, modified, 14,500. ilang gig yun? 256 gig din siya. Yun. Yun, choices na ng games nila. Bago sila pumunta rito, siyempre, lista nila yung mga games na gusto nila para pag dito, ilalagay na lang na. Sa mga naghahanap ng Nintendo Switch, mapa modified or stock lang talaga, meron yan dito. So sa mga pinakita nating gaming handheld, meron pa sila dito mga mababang presyo tulad ng ganito, PSP. PSP. Dahil pa rin naghahanap niyan. Yan magkano yung ganito? Diyan, 5,000. 5K. Yan, merong mura. Siyempre, ito yung mga unburnic na marami pa rin naghahanap pa rin nito ngayon or marami pa rin bumibili. Magkano yung mga presyo nito mga Ito, to? 4,000, 5,000. Tapos ito naman, 3,500. Ayan ah. So, legit na may 3,500. Yes, loaded na ng games yung mga yan. So, ito nga palang mga ganitong retro games, no? Yes, puro retro games yan. So, dito mapang sa laro, sa games na meron to, Diyos ko, kahit ninuno nyo, tumanda na lang kayo at Hindi nyo matatapos yan. di matatapos yung games yan. Napakaraming games yan. So, dito na naman kayo makakabili mapang sa mga gaming handheld. Ito na, trusted natin tong Bake Game Shop mapang. Si Kuya Yuri, hanapin nyo dito or si Jake Cyrus. Palagi naman dito si Kuya Yuri. And kung may mga katanungan kayo, i-explain niya sa inyo. Basta tanong nyo lang sa kanila, mes kayo sa Bake Game Shop or punta kayo dito sa shop nila. Sa ngayong month is 04 sila pero nagbabago-bago nga sila. So maganda mes kayo sa kanilang FB page or punta kayo dito. Or kung sakali may nagustuhan kayo, bumili na rin kayo mga pangs. Okay? Sa mga nanonood sa atin yan, mapaibang bansa or mga nasiman or malalapit lang, pwede kayong bumili dito. Tasin natin to. Sa mga freebies or sa mga discount, kayo na bahala. Kayo na bahala. Ha? Kayo na bahala, ha? Sinasabi ko sa inyo. Huwag kayo mahiya. Wala ring hiya yung mga yan.